Nakakita na po ba kayo ng taong kahit anong paliwanag mo, hindi nila tatanggapin yung paliwanag mo, kahit na alam nilang tama yung paliwanag mo at mali sila? Kasi nga nakafix na yung kanilang utak. Alam mo, obvious naman dapat po lahat ng warrant of arrest dadaan sa korte natin. Dapat po lahat po ng mangyayari, lalo-lalo na sa mga demanda, may due process po dapat. Naintindihan, di ba? Kaya lang yung iba, ayaw pong tanggapin Ito lang sa akin. Sana kung media ka, may respeto ka. Panurin po natin. Sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto niyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Si Bongbong Marcos at ang korte. Di ba? Pero obvious naman Itong sino ba ito? Si Drilon ba ito? Anyway, kung sino man siya. Tingin ko alam naman niya sagot pero tinatanong niya. Siguro ganun siya klaseng nag-i-interview. Sino mong gusto mong tanungin? Hindi yung korte. Tanungin natin yung korte, dapat papadaanin sa Pilipinas. Kasi ganito po yan. May nagsasabi hindi na kailangan ng korte. May nagsasabi naman sa Senado kailangan dumaan sa korte. Sabi naman ng NBI hindi na kailangan dumaan sa korte. Sabi naman ni Marcoleta kailangan dumaan sa korte. Sabi ni Trillanes hindi na kailangan dumaan sa korte. In short, pag ganito may pagtatalo, sino dapat tanungin? Di yung korte, hindi naman pwedeng may pagtatalo. Sino masusunod? Si Boying. Obvious, di ba? Sa lahat naman ng pagtatalo Pag may conflict, sino magre-resolba? Korte na ang Pilipinas. Sino po ang gusto niyong tanungin namin? Ang gobyerno po. Ang gobyerno kasi po, this is the people of the Philippines. It has been tried. Even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said hindi po kaya ng gobyerno. This is why the victims have gone to the ICC. Kung hindi kaya ng gobyerno natin, kung susundan ko yung sinasabi ng aling ito, kung hindi kaya ng gobyerno natin, alisin na po natin ang korte ng Pilipinas. Hindi ako maniniwala na walang hustisya sa Pilipinas. Kaya nga may ombudsman Kaya nga mayroong korte. Di ba? Otherwise, ako ganito lang kasimple. Kung sino ginodiyos mo, pag nagka-problema ka, dun ka sa Diyos mo magreklamo. Tama po ba? Di ba? Sundan nyo ako. Halimbawa, ang ginodiyos mo, pera. Pag nagka-problema ka, magsumbong ka sa pera. Kung ang ginodiyos mo, babae, pag nagka-problema ka sa babae ka magsabi. Pero kung ang ginodiyos mo ay Panginoon, pag nagka-problema ka sa Panginoon ka magsabi. Tama po ba? Ngayon, ganito rin yan. Ngayon, ang gusto nyo magdesisyon, ICI. Pero pag nagka-problema kayo, saan kayo lalapit sa korte natin? Hindi. Sasabihin ko sa inyo, doon kayo sa ICI magsumbong. Di ba? Yan ang gusto nyo mag-decide Kaya yang sila matibag, yung NBI, nagre-reklamo kayo sa Senado. Pero gusto nyo pahuli si Bato sa ICC. Pwede doon kayo magreklamo sa ICC. Yan palang ginodiyos nyo Yan ang gusto nyo maging judge. Tama po ba? For justice, hindi ho kaya dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron kaming na-receive. Bakit po akong tatanungin? Hindi, meron po kaming This na-receive. is their own statement. Yes, ma'am. Hindi, para sinasabi niya, hindi ka naman tinatanong, bakit po hindi kailangan? Kaya nga sasagutin, huwag ka kasi pasok ng... And precisely why there is an ICC. Yes. I don't know why you are framing it as a diminution of Philippine sovereignty. We're talking of the international community here. Hindi Yes, we're not part of the ICC, ma'am. Hindi naman po issue yung ICC. Hindi ako sa akin ito pasensya na po, Attorney Jim. Hindi po issue yung ICC. Sige, kung gusto nyong Diyosin o kung gusto nyong gawing korte yung ICC, walang problema. Pero padaanin muna sa korte natin. I beg you to understand. We're not part of their own statute anymore. We withdrew and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due respect, ma'am says. No? But the crimes, may I say also, attorney, that the crimes indicated were before we withdrew from the Rome Statute. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation, but it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, kung let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas mo, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa ICC meron din po. Ma'am, sandali lang. This is very important, ma'am. Meron pong batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do?
they brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because out po of your deference. Yun na nga yung sinasabi, di ba? Ba't hanggang ngayon wala yung warrant? Tapos iirapan mo ako dyan. Hindi, joke lang. Yun yung pinupunto ni Atty. Jimmy. Bakit hindi isiniserve? Bakit hindi ipinapakita sa Senado? client, and I'm sorry we're We were running not out of served the time, but warrant. I'd just like to point out, because he was running in the stairs and, even tripped. They were trying to serve the warrant on him. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. In fact, Melvin Matibag said to Hindi niya. Inamin. Inamin. Sabi niya hawak ni Matibag. Cayetano that we will give it to you, and then sabi niya hindi, sa Tuesday na lang, and then Kasi next time nasa na lang, kotse and ko. then next time na lang. They did not serve as a warrant, no? So So until okay, it but if Di barado ka. we'll be arguing till tomorrow. But just No, the but same, that's very important no, to no, no, concede, no. eh. What is important is why Senator Bato left the supposed protective custody of the Senate to go missing. Yun po yung issue. Ba't hindi po niya harapin? no, serve as the warrant. Yun yung tanong po. Yun yung, in the end, the most important question. Serve nga the warrant. Serve us the warrant. He I showed think up to vote, to unseat, to vote, to cast his vote for Senator Alan Peter Cayetano as president, who was behind our withdrawal from the Rome Statute. He was foreign secretary then, correct? And then to go missing after, it seems it's unbecoming, to say the least. Hindi, tama yun. Alam mo kung bakit? Ang sinisisi nila, bumoto lang tapos umalis. Alam nyo, look at it doon sa sacrifice ni Bato. Kaya po merong protection ang isang mambabatas sa loob ng session para magawa niya yung kanyang legislative function. One of the functions ng Senado ay makaboto. Yun po yung inaawat ng NBI. Kaya nga meron tayong batas na protektahan ng Senado ang senador sa session for that very reason. So hindi nyo dapat ko questionin kung pagkatapos bumoto na wala. Hindi. Ginawa niya yung kanyang obligasyon na sa tingin niya, which I agree na tama, na dapat ibigay ang Senate presidency kay Cayetano at sa grupo ni Cayetano. A little correction, it was the president, of course, President Duterte was Of the course, chief sir, architect. pero Yung nag-withdraw. Ngayon, pagdating Mali. Hindi si Cayetano. Sabi niya kasi si Cayetano nag-withdraw. Hindi po. Si PRRD. po but we kay thank you Senator for your Bato, time. I'm sorry we don't. Alam mo, eto lang sa akin. Hindi ko naman sinasabing magaling akong journalist. Ako'y inaamin ko'y baguhan. At yung mga klase nitong klase nilang journalist, eto po ay mga veterana na sa industry. So I respect them. Hindi ko sinasabing mas magaling ako sa kanya. Magagaling to mga to. Matagal na po sa media to. Nag-aral po to. Ako po hindi nag-aral. Although graduate ako ng college, pero hindi ako nag-aral ng journalism. So hindi po tayo nagmamagaling. Pero kaya nga tayo may ini-interview. Ang sa akin, kung tayo na lang ang tayo ang magsasalita at i-insist natin yung ating political side, wag na tayo mag-interview, di ba? Ay ako naiintindihan ko, minsan meron tayo kanya-kanyang political side. Kasi kahit ako sa SMNI, pag nag-i-interview, lumalabas yung aking political side. Pero pansinin nyo, si Erice, dilaw na dilaw. Sinabi niya ang gusto niya si Mar Rojas. Si Isko, Bongbong Marcos na Bongbong Marcos, lumabas na interview namin. Meron pa kaming isang na-interview na hindi panig sa DDS, pero hindi kami naging bastos. Alam nyo, kakwento ko lang, meron na ako napagalitang banateros dati na wag lalabas yung pagka-vlogger mo sa SMNI. Yung gusto mo ikaw yung babarahin mo ng babarahin yung yung ini-interview, hindi mo na pagsasalitain. Hindi kaya ka nga may papa-interview kasi nga gusto mong malaman yung side nila. Kung gusto mo lang malaman ng taong bayan yung side mo, edi sana hindi ka na nag-imbita, ikaw na lang nagsalita. Di ba tama ako? Ito hindi naman ako sa nagmamagaling. Pero anong purpose ba para kumuha ka ng interview? Eh di ba dapat para ma-interview? Eh kung ipipilit mo yung gusto mo at hindi yun ang paniwala niya, ba't ka pa nag-interview? Di ba? Dumakda ka na dyan. O kaya, kung gusto mong at hindi ka talaga pabor dun sa sinasabi nung ini-interview mo, patapusin mo muna. Hindi mo naman kailangan maging bastos Inimbitahan nyo yung guest na yan. So dapat, dapat maintindihan to ng mga Pilipino. Let's agree to disagree. Hindi lahat po ng Pilipino. Ako paalala ko sa mga
nag interview hindi po lahat ng mai-interview nyo, parehas kayo ng timpla ng utak. Hindi kayo parehas ng knowledge, hindi kayo parehas ng political side, hindi kayo parehas ng lahat. Yung magkapatid nga, magkaiba pa ng personality O, di ba? So, pagsalitain nyo yung ini-interview ninyo. At least man lang, to the very least, patapusin. Ulitin ko with all due respect, no? Hindi ako nagmamagaling dito sa media. Definitely, mas magaling to. Mga veterana yan Pero kami, naka-experience naman kami hindi ko naman kailangan maging tapos ng journalism para malaman ko hindi maging basto sa guest. Di ba? Naalalaman nyo naman sa SMNI, may mga nai-interview kami. Hindi pabor. Halos himurin na ang puwet ni Bongbong Marcos. Hindi naman namin binabara. Kaya nga inimbita Ganun talaga ang mundo. Hindi mo kailangan maging defensive sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangan maging kontrolado mo lahat ng bagay, pati pag-iisip ng guest na. Hindi po ganun No? Sa akin lang naman. No? Pero naipaliwanag namang mabuti dito ni Jimmy Bondoc. One final explanation na lang po kung pwedeng. Pinag-e-explain siya at maiksi. Pinag-e-explain. Nakita nyo kung paano kami one last message sa SMNI? Maikli na lamang. Well, we are just waiting for the government authorities to serve us a personal service po nung warrant. And also Paano we po await kung wala na nga missing? Pinag-personal message mo, pinag-one last message mo. Hindi pa nakakaisang minuto, binabara mo na Inaantay daw nila yung warrant. Ang sagot naman nitong si Estri Lontono, tama ba? Paano nga tumakbo na si Bato? May abogado Hello? Diyan ba sa media nyo, diyan sa channel nyo, wala kayong abogado? Of course, I know you know that. Hindi kailangan lagi sa person na isi-serve. May abogado naman Na nga si Senator, paano isi-serve? that is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel. Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing Yun, di ba? Diniretso na siya. Although, maganda ang pagkakasabi ni Attorney Jimmy, I hope you don't ridicule us kasi kami abogado. our best to I'm be not. You're earnest saying with you want Yes, you are. Ma'am, yes, you are. the government to personally serve, but Yes. he ran Yeah, away. to us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Pwede So naman po. that is what you want, to serve it to you, Yes, and then yes. ano pong gagawin? Ayaw mo kasing makinig, antayin mo muna. Yun nga doon na nga siya papunta bago ka pumasok. Pag na-serve na sa inyo. Then we will follow You'll produce accordingly. him, you will produce your client. Well, I can't assure that because I'm not Bato. But we will, of course, definitely serve the warrant on our client. Kasi po, ayaw nilang sundan yung sistema. Okay, They're not so following the law that they're invoking. This is what you're saying. You are willing for the government to serve the warrant on the legal counsels, and you will do your utmost best to produce your client. Did I understand it dadaan correctly? po sa proseso, no? Dadapan po sa proseso. Yan, kita mo. Kung yung tanong ni Ses, kung nagre-research siya, yan pong tanong niya ay sinagot na yan ni Cayetano. Uulitin ko lang. Una, ako hindi ako naniniwalang hindi niya alam to Una, ma-exhaust lahat ng legal remedies ni Bato. Magamit niya yung lahat ng karapatan niya na ipagtanggol ang sarili niya. Pangalawa, ang mag-i-issue ng warrant, korte natin. At sinabi rin ni Cayetano, kung nakikinig po kayong mga media, napakaliwanag nun. Baka lang kasi, alam kong alam nyo, pero hindi nyo lang matanggap. Isusuko mismo ng Senado ni Cayetano, itong si Bato. Yan po ang punto. Hindi po kidnapping ang issue rito. Kasi alam naman na natin yung ginawa kay PRRD gagawin kay Bato. Ang tanga na ni Bato kung hindi niya pa uutakan yun. Nakita niya na kung paano inabuso si PRRD, siya pa. Diba? Ang problema kasi sa Pilipino, alam naman nila hindi lang nila matanggap. Sa PCTC and all that, alam po niyo I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato.